Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating tatalakayin kung gaano nga ba kahalaga ang dugo ni Kristo. So, Romans chapter 5 verse 9. Since we have now been justified by His blood, how much more should we save from God's wrath through Him? So sa Tagalog, lalo pa nga ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. So muna tayo sa unang katuan, sabi rito, the blood rescues us from the wrath of God. So sinasabi ito yung para lang malinaw, sinasabi ito yung dugo ni Kristo. So kumbaga, yun nga, literal kasi yun nga, namatay si Kristo para sa atin eh. So kumbaga, nasa atin yung dugo ni Kristo. So the blood rescues us from the wrath of God. So originally talaga ang Diyos galit sa atin dahil tayo ay makasalanan, kumbaga dahil tayo ay lapastangan, dahil tayo ay naging masama or sumuway sa Kanya. Kaya ang tendency nagalit sa atin ng Panginoon. And yun nga, kumbaga may nakahandang kaparusahan sa atin. Meron noon ay may nakahandang kaparusahan or paparusahan tayo ng Diyos or dapat mararamdaman natin yung galit ng Diyos sa atin dahil tayo nga ay naging makasalanan. Pero dahil sa dugo ni Kristo, dahil namatay si Kristo, tinubos niya tayo sa pamamagitan ng dugo niya, ng pagkamatay niya, naligtas tayo sa galit ng Diyos Ama na yun. Naligtas tayo doon sa nakatakdang parusa or nakatakdang paghihirap na para sa atin. So yung ganun kahalaga yung dugo ni Kristo, na dapat paparusahan tayo pero hindi tayo pinarusahan dahil kapalit ng dugo niya, kapalit ng kamatayan ni Kristo. So sa ikalawang application, teaching, sabi rito, the blood reconciles all things back to God. So yung pagkamatay ni Kristo, yung dugo ni Kristo, ito yung ginamit, kumbaga ito yung naging takda ng pakikipagbati natin sa Diyos. Ito yung takda or ito yung sign ng pakikipagbalikan or muling pagbalik natin sa Diyos. Dahil yun nga nung tayo ay makasalanan, hindi tayo katanggap-tanggap. Nung tayo ay nahulog sa kasalanan at nakagawa ng mga maraming kasalanan, lumayo ang loob natin sa Panginoon. Nawala tayo sa piling ng Panginoon. And sa pamamagitan ng ni Kristo, sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo, yung mga kasalanan iyon nawala. Sa pamamagitan ng pagtubos ni Kristo, kapalit ni Kristo, nawala yung mga kasalanan na yun. Kaya nakabalik tayo sa Diyos. Nakabalik muli tayo sa piling ng Diyos. So sa ikatlong teaching, ang sabi rito, the blood recovers our value. Noon nga, dahil tayo ay naging makasalanan na, tayo ay nakagawa na ng mga mali, tayo ay hindi na tayo ay hindi na kakampi ng Diyos dahil sa napakadaming kasalanan na nagawa ng tao. Simula nung namatay si Kristo, dahil sa dugo ni Kristo, na balik natin yung halaga natin eh. Dahil yun nga, dahil tayo ay makasalanan na, parang wala na tayong kwenta sa mata ng Diyos. Sa mata ng Diyos, makasalanan tayo. Sa mata ng Diyos, wala na tayong silbi. Kumbaga, wala na tayong value, wala na tayong halaga. Pero, dahil kay Jesucristo, namatay si Jesucristo, dahil sa dugo ni Kristo, bumalik yung halaga natin. Ang nangyayari nung kapag tinitingnan tayo ng Diyos, tayo nung nawalang halaga noon, tayo na walang silbi noon, kapag tinitingnan tayo ng Diyos, nakikita niya si Kristo. Nakikita niya yung dugo ni Kristo dahil nga si Kristo ay namatay para sa atin. So, ganun kahalaga yung dugo ni Kristo para sa ating mga tao. So, pumunta tayo sa unang application para ba natin ito may apply sa ating mga buhay. Sabi rito, meditate on our great deliverance. So, ngayon, pagbulay-bulayan natin, isipin natin or magmuni-muni tayo doon sa ating great deliverance na tayo ay naligtas dahil sa dugo ni Kristo. Tayo ay makasalanan, tayo ay walang halaga, tayo ay dapat paparusahan ng Diyos, pero mahal na mahal tayo ng Panginoon, mahal na mahal tayo ng Lord dahil binigyan niya si Kristo sa atin, sarili niyang anak para iligtas tayo. So pagbulay-bulayan natin or
ipagpasalamat natin yun. Sa ikalawang application, sabi nito, bask in the overwhelming love of God. So, pag sabing bask, parang maglangoy tayo or parang magtampisaw tayo doon sa nag-uumapaw na pagmamahal ng Panginoon sa atin. Dahil yun nga, kasi nga, makasalanan na tayo Kumbaga, tutusin, dapat mamatay na lang tayo, dapat parusahan na lang tayo. Pero dahil sa mahal tayo ng Panginoon, dahil sa nag-uumapaw niyang pagmamahal, hanggang ngayon hindi tayo napaparusahan, hanggang ngayon nabubuhay tayo. So yun, mamuhay tayo sa nag-uumapaw na pagmamahal ng Panginoon. So sa ikatlong application, sabi rito, talk to someone today about the blood of Christ. So yun, i-share natin sa mga kaibigan, sa mga pamilya, or sa kakilala yung kung gaano kahalaga yung dugo ni Kristo, kung gaano kahalaga yung pagkamatay ni Kristo. So sa yun lamang po, napakaraming natutunan sa araw na ito. Glory to God.